Okay, good afternoon. Ang tatalakay naman natin ngayon ay tungkol sa LCM. Same thing with GCF, gagamitin natin ang continuous division method. Now, let's have an example. We have find the LCM of 24, 20, 28, and 32. So, ang rule natin, ang step na susundin natin are, first, write the number again in a horizontal line or form and then divide them by a prime numbers. Uulitin ko, ito po yung mga common prime number na pwede nating magamit. Okay. Now, number 2, repeat this step until no two numbers in a new row has a common factor. And number 3, the product of all the divisors and numbers in the final row is the LCM. Now, again, sabi nga po, ang gagamitin nating divisor dapat nandito sa prime numbers. So, anong number ang pwedeng i-divide kay 24, 20, 28 at 32? Okay, very good. 2. So, we have 24 divided by 2 is 12. 20 divided by 2 is, okay, 10. 28 divided by 2 is 14. And 32 divided by 2 is 16. Now, check the number. Between 12, 10, 14, and 16, anong number ang pwede natin gamitin na pang-divide sa kanilang lahat na dapat ay nandito sa prime numbers? Okay, very good. 2 uli. Now, 12 divided by 2 is 6. 10 divided by 2 is, okay, very good, 5. 14 divided by 2 is, okay, 7. And 16 divided by 2 is, very good, 8. Now, kanina, sa GCF, kay GCF kanina, kung napapansin nyo, kailangan may number na pwedeng i-divide sa kanilang lahat. Pag wala na, i-stop na. Kung GCF. So, kung GCF ang kukunin natin, i-stop na tayo. Bakit? Kasi wala nang common prime number na pwedeng i-divide sa kanilang lahat. Since ang kinukuha natin ay LCM, tuloy pa rin tayo hanggang may natitirang number na pwede pang i-divide. Uulitin ko kay LCM, hanggat may natitirang number na pwede pang i-divide, itutuloy natin ang pag-divide. Now, anong number ang pwede pang paliitin dyan o i-divide? Okay, very good. Si 6 at si 8. Anong prime number ang pwedeng i-divide kay 6 at 8? Okay, we have 2. 6 divided by 2 is 3. Then, copy lang yung number na to. Now, 8 divided by 2 is 4. O, tignan nyo uli. Ang natitira natin, ang quotient natin ay 3, 5, 7, and 4. Meron pa ba diyang number na pwede pong i-divide? Okay, very good. Si 4. Pwede pa natin siya i-divide saan? Yes, sa 2. Ito, since dahil hindi pwede i-divide, ibababa lang, ibababa at ibababa. 4 divided by 2 is, okay, 2. Ngayon, check uli. May number pa ba na pwede sa nilang ipang-divide? Okay, wala na. Bakit? Kasi lahat ng quotient natin ay mga prime numbers na. Kung sa GCF, hanggang dito lang tayo, ito lang ang magiging GCF natin dyan. Kasi nga pagdating dito sa quotient niya, meron ng prime numbers. Pero sa LCM, lahat ng nandito sa kaliwa at lahat ng nandito sa baba, ipagmumultiply natin. So therefore, ang LCM natin, pa letter L yan, natatandaan nyo, L. So ang LCM natin ay lahat. Ilang 2 yan? 1, 2, 3, 4, 5. O pagsasama-samahin ko na yan. 1, 2, 3, 4, 5 times 3 times 5 and times 7. Now, pag binultiply natin ng 2 times 2 times 2 times 2
times 2, times 3, times 5, and times 7, ang kalalabasan natin ay 3,360. Ibig sabihin, yan yung number nila na kapag kinuha natin yung multiple ng 24, 60, 24, 20, 28, and 32, ang magiging common multiple nila ay 3,360. Isa pang example. Find the LCM of 10, 15, and 8. Okay. Kay GCF, ang rule ni GCF, dapat parehas sa kanilang tatlo. Pwedeng i-divide. Pero kay LCM, kahit may isang hindi pwede, okay lang. Ulitin ko sa GCF, ang rule niya, dapat yung given number sa isang prime number lang pwede i-divide. Pero kay LCM, hanggat may number na pwedeng paliitin o i-divide sa prime number na narito, i-divide pa rin natin siya. So, ano kayang prime number pwedeng i-divide ang 10, 15, and 8? Okay. 5. Very good. So, 10 divided by 5, we have 2. Now, 15 divided by 5 is? Very good. 3. Paano si 8? Pwede ba i-divide sa 5? Yes, hindi. Ang gagawin nyo lang, kakapit nyo lang siya sa baba. Now, take a look. We have 2, 3, and 8. Pwede pa ba natin, may number pa ba dyan na pwedeng i-divide o paliitin? Anong number, prime number ang pwede nating i-divide dyan? Okay, si 8 ay pwede pa nating paliitin o i-divide. Saan natin i-divide? Sa 2. Now, 2 divided by 2 is 1. Si 3, dahil hindi siya pwedeng i-divide kay 2, just copy the number. 8 divided by 2 is? Very good, 4. Now, check in the number. We have 1, 3, and 4. Meron pa bang number na pwedeng i-divide sa nila? Yes, si 4 pwede pang i-divide. Saan natin i-divide? Very good, sa 2. Now, since hindi pwede divide, just copy, copy. 4 divided by 2 is? Okay, 2. Check uli natin yung quotient natin. We have 1, 3, and 2. Meron pa pwedeng number na i-divide sa kanila? Okay, wala na. Kasi there are all prime numbers. Gaya na sinabi ko kanina, kung kay GCF, kailangan yung tatlong given number pwedeng i-divide. Kasi kung GCF ang kukunin natin dito, wala silang GCF. Bakit? Kasi wala namang common prime number na pwedeng i-divide sa kanila. Unlike pag LCM, hanggat may number na pwede pang i-divide, i-divide natin using these prime numbers as divisor. So, since kanina 5 ginamit natin, meron pa uling natira na pwedeng palitin o i-divide, tinuloy-tuloy natin. Again, ang LCM natin ay yung nasa right sa left side and then yung nasa baba. Tatandaan nyo lang, pa-letter L lang siya. So, ang LCM natin ay we have 5 times 2 times 2 times 3 times 2 is equal to 5 times 2, 10. 10 times 2, 20. 20 times 3, 60. And 60 times 2 is 120. Therefore, ang LCM natin ay 120. Nagets? So, ulitin po natin ang GCF, kailangan yung given number natin, pwede silang i-divide sa prime number, silang tatlo. Pag merong isang hindi pwede, therefore, walang GCF. Pero pag LCM, hanggat may number na pwedeng i-divide, i-divide natin. But take note, dito lang tayo kukuha sa prime numbers. Maliwanag po. Pwede rin yung maging 13, pero these are the common prime numbers na magagamit natin as divisor.
Okay? So, hope naintindihan niyo po. Again, gaya ng sinasabi ko lagi, pag may questions, PM nyo lang si teacher and I'm willing to answer your questions. Wag lang po sobrang gabi na dahil natutulog din po si teacher. Okay, thank you and God bless.